Kahit na lalong humihina ang katawan ko araw-araw, maayos naman ang lahat base sa resulta ng check-up ko. Ang tanging kakaiba lang ay, gumawa ng paraan ng doktor para paalisin ang asawa ko. Paulit-ulit niya akong pinagsabihan na anumang ibigay sa akin ng lalaking iyon ay huwag na huwag kong kakainin. Dadaan muna ako doon. May iniinom ba kayong kahit anong gamot sa ngayon? Mas mabuting itigil nyo na rin iyon. May iniinom po akong gamot para sa pagkahilo. Kailangan din bang itigil iyon? Tungkol naman sa pagkahilo nyo, kung hindi naman malala, itigil nyo muna ng ilang araw para maobserbahan natin. Sinunod ko ang sinabi ng doktor. 12 oras matapos itigil ang gamot, bumuti nga ang pakiramdam ko. Zhang Haibei. Bitawan mo ako. Kapag hindi ka tumigil, tatawagin ko na ang amo ko. Bitawan mo ako. Kapag hindi ka tumigil, tatawagin ko na ang ginang. Sige, tawagin mo. Mas natutuwa ako habang lalo kang sumisigaw. Bitawan mo ako. Nakakatawa ka. Ang galing mong umarte. Masyadong cute si baby. Kaya dapat lang napaglaruan ng mabuti para mas maging masaya. Sabihin mo nga, sino ang mas maganda? Ako ba o si Kiao Yong-en? Sa tingin ko, mas maganda ka kapag wala kang saplot. Hindi pwede yan. Pagod na ako sa pagiging yaya niya. Gagamitin ko ang pabango niya, susuotin ang mga damit niya, at aagawin ng lalaki niya. Huwag mo siyang gisingin. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't nakainom na siya ng gamot? Kayong dalawang trader, pagbabayarin ko kayo. Nasaan ang asawa ko? Lumabas po si Sir. Madam, ito po ang gamot para sa pagkahilo niyo. Masyadong mapait. Pwede bang hindi na lang uminom? Hindi po pwede. Kapag hindi kayo uminom, mapapagalitan po ako ni Sir. Kung ganoon, pwede bang makahingi ng candy? Walang problema po. Madam, wala na palang candy sa refrigerator. Madam, wala na palang asukal sa ref. Madam, bakit bigla kang napaupo? Medyo napagod lang ako. Talaga ba? Para kasing may problema sa sofa? O baka naman, kailangan kitang inspeksyonin? Xiaoye, anong ginagawa mo? Si Madam kasi, Bakit ang bastos mo kay madam? Halika, bumalik ka na at magpahinga. Tara na. Matulog ka na. kanina sa sala, bakit mo ako pinigilan? Lagi na siyang gising at mulat sa paligid. Hindi ba nakapagtataka yon? Huwag kang mag-alala. Basta't hindi niya ginalaw ang vault, ay walang magiging problema. Bakit hindi pa natin siya tapusin ng diretsyo? May sarili akong plano. Madam, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa niyo habang nakasara ang pinto? Sinungitan kanya kanina, kaya pinagsasabihan ko siya. Ganoon ba? Hindi. Nagpapanggap lang siguro siya. Huwag mo na siyang intindihin. Matagal na siyang uminom ng gamot, kaunti na lang ang panahon niya. Madam, anong ginagawa mo? Xiaoye, tulungan mo akong buksan ang ilaw. Bilis, gawin mo na. Wala akong makita.
Madam, ano po bang balak niyong gawin? Tawagin mo ang asawa ko. Asawa ko? Tinatawag mo ba ako? Ito. Hindi ko ito mabuksan. Bakit mo ba kailangang buksan ito? Asawa ko, may itinatago ka ba sa akin? Mahal, may inilihim ka ba sa akin? Paanong mangyayari yon? Paanong may itatago ako sa iyo? Kung ganoon, bakit mo nilock ang refrigerator? Ang ibig mong sabihin, ang bagay na iyon ay refrigerator? Nandoon sa loob ang asukal. Kukuha ka lang ng asukal sa loob ng refrigerator? Oo. Ayaw niya po akong tulungan. Ganito iyon asawa ko. Tungkol kay Xiaoye, natatakot lang siyang kumain ka ng marami dahil madali kang tataba kapag naparami. Ganito, ihahatid muna kita para matulog at bukas kukuhaan kita ng asukal. Mahal, ayos ba? Sigurado ka bang wala siyang problema? Parang feeling ko ay umaarte lang siya. Kung oo nga, anong magagawa mo? Huwag kang mag-alala. Matagal natin itong pinaghandaan. Ikaw, hindi ka ba natatakot na mabuko tayo? Sa mga bagay na labas na sa kakayahan mo, hindi mo na kailangang mamroblema. Jiang Haibei, tingin mo ba ganun ako katanga? Bakit, hindi ba? Munting tanga. Kiao Yong-en, hindi magtatagal at papalitan kita upang maging bagong may-ari ng bahay na ito. Ginalaw na naman. Kiao Yong-en, sinasabi ko na nga ba, bumalik ka na naman. Ma'am, Ma'am. Talagang mahimbing ang tulog niya. Ma'am, hindi na ako magpapanggap. Bumangon ka na rin dyan. Ang tiyaga mong magtiis, pero tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya magtiis. Hanggang kailan ka makakatiis? Mrs., napakainit ng panahon. Mag-ingat ka at baka mag-alab ang lahat. Ano ang balak niyang gawin? Dahil ayaw mong magising, hindi ka na dapat magising pa habang buhay. Jiang Haibei, hindi ako naniniwalang hindi mo ako ililigtas. 3, 2, 1. Anong ginagawa mo rito? Napakasimpleng tao. Ikaw ang nagmitsa ng apoy, di ba? Paano kung tuluyan na siyang nawala dahil doon? Magmumukha naman itong aksidente. Tutal, mangyayari rin naman iyon. Ginagawa ko lang ito para sa atin, para magkasama na tayo ng mas maaga. Alam ko. Pero ang gusto ko ay ang paraang walang palya. Hindi ka ba natatakot na baka mabuksan niya ang vault? Ang password sa vault ay nagbabago palagi. At sa cellphone ko lang ito natatanggap. Sinasabi ko sa iyo, kapag tinapos na natin siya ngayon, ang makukuha ko lang ay 10 milyong dolyar. Pero kung pagkalipas ng 6 na buwan ay mawala na siya dahil sa sakit, makakakuha ako ng 50 milyong dolyar mula sa insurance. Pero, matagal na natin siyang nilalason ng paunti-unti. Hindi ka ba natatakot na baka matuklasan niya ito? Una sa lahat, masyadong mahina ang lason na ito,
Kailangang maipon ito ng maraming taon bago ito magkaroon ng epekto. Pangalawa, wala siyang kaalam-alam na mayroon palang insurance policy na gaya nito. Sandali, hindi ba iyon si Kiao Yong-en? Hindi ba si Kiao Yong-en iyon? Siya ba talaga iyon? Nawala ko na siya. Nasaan ang phone ko? Hindi ko po alam. Naku po, umuwi na tayo bilis. Doon sa kabila. Mahal, nandoon ka ba sa loob? Mahal, niyan ka ba sa loob? Buksan mo ang pinto, sige na. Mahal, Bilis, gamitin mo ito. mahal, Madam, nasa loob ka ba? lumabas ka na diyan, madam. Nasa loob ka ba talaga? Madam, Habi, anong ginagawa niyo? Mahal, wala ka sa loob? Wala ah. Eh yung pinto. Bakit nakakandado iyon? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin naman nabuksan kanina. Ganoon ba? Pinakaba mo ako doon. Nag-alala talaga ako sa iyo. madam. Sa'yo ba itong maskara na ito? Ay ito. Asawa ko. Hello! Ito po ba si Kiao Yong-en? May nakita po kaming cellphone dito. Posibleng sa kaibigan nyo ito. Sino ito? Kakapulot lang po nito sa bar ng susi. Iniwan ko na po sa bar counter. Pakisabi na lang sa kaibigan nyo na kunin ito. Ah, sige. Salamat. Asawa ko? Ang maskarang hawak ni Xiaoye? Sa'yo ba yan? Magmadali ka at magsalita? Magsabi ka ng totoo, sa'yo ba talaga ito? Mahal, marami pa pong iba rito. Kung hindi niyo po gusto, itatapon ko na po silang lahat. Hindi sa ganoon, madam. Bakit ang dami mong maskara? Kasi, Naalala ko na. Mga gamit ito noong Halloween noong nakaraang taon. Ganito? Xiaoye, alalayan mo muna, si Madam pabalik, para makapagpahinga, pupunta lang ako sa bar para kunin ang phone ko. mahal, may hawak kang patalim? Paparusahan mo ba ako? Paano naman mangyayari iyon, mahal ko? Ako ang taong pinakamamahal ka sa buong mundo. May hawak akong patalim dahil... Hindi ba't sinisira ko ang pinto kanina? Sira na ang pinto. Tama. Sira na ang pinto. Sira ang pinto. Sige po mahal. Umuwi ka po ng maaga para makapagpahinga mamaya. Nakikita ko na ang vault. Ano na ang susunod na gagawin? Ginagamit ko na ang ID ng Jiang Haibei para mag-login sa software. Ipapadala na agad ang one-time password. Sige, huwag kang magmadali. Nagpunta si Ye Chen para mag-spa, kaya malamang hindi pa siya babalik agad. Nandito na. Ilista mo ito. Mayroong 17 digit ang password. Magsisimula tayo sa mga numero. 6, 3, 0, 8. 6308. Ina-enter ko na ang mga ito. Mukhang medyo komplikado ang mga step. Zhang Haibei, ano ba talaga ang itinatago mo? Ang password niya ay may 3-layer encryption. Kailangan mo ng konting oras bago ito mabuksan. Ayan na. Nakaload na ito sa 75%. Maghintay pa tayo ng ilang minuto. Makukuha na natin ang buong password. Delikado, pabalik na si Ye Chen. Ano kaya kung sa susunod na lang? Gaano pa ba katagal ang kailangan? Wala na tayong oras, humanap na lang tayo ng ibang pagkakataon. Huwag kang mataranta. Tulungan mo akong patagalin ng ilang minuto, matatapos na ako agad. Yo,
Pasensya na po, medyo marami lang ang dala ko. Mabilis na lang ito. Sandali lang po. Ay, sandali lang. Teka po. Ililipat ko lang ito at matatapos na po agad. Walang anuman. Mas mabuti para sa kalusugan ng maghagdan. Ay? Patay! Umakyat na siya sa hagdan. 10. Bigyan mo pa ako ng huling 10 segundo. Nabuksan ko na. Huwag na po kayong mag-alala. Lumabas lang po ako ng ilang minuto. At heto, nakabalik na po ako agad. Kumusta ang kalagayan ng asawa ko? Ayos na po ang lahat sa asawa ninyo. Kaya sir, huwag na po kayong masyadong mag-alala. Buti na lang at tumawag si Jiang Haibei, kundi ay baka hindi na umabot. Ma'am, nakainom na po ba kayo ng gamot? Kailangan niyo po ba ng tulong para makapagpahinga? Wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Oo nga. Walang laman ang safe. Tila naging maingat na si Jiang Haibei. Huwag kang mag-alala. Iyong mga sample ng gamot na binigay mo, lalabas na bukas ang resulta ng test. Kapag napatunayang may laso ng mga yon, ang mga masasamang taong ito ay hinding-hindi na makakatakas pa. Sige, pupuntahan kita bukas. Lumabas na ba ang resulta ng pagsusuri? Lumabas na. Kaya lang, May problema ba? wala. Ang totoo, wala silang nakitang problema. Anong ibig mong sabihin? Ang sample na ito ay mga gamot na herbal lamang para pampakinis ng daloy ng hangin at pampakalma. At hindi pa biro ang presyo nito. Baka naman nagkamali lang kayo. Hindi. Sinubukan ko sa 3 laboratorio at pare-pareho ang kinalabasan. Paano nangyari iyon? Sa tingin nyo ba ganoon ako katanga? Dati ko pa pinalitan ang lahat ng sample. Talagang napakahusay ni Kuya. Tignan natin kung paano siya lalaban sa inyo. Nagkakamali ka? Sa laban na ito, tayo ang natalo. Kung ganoon, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas pabor sa iyo. Tama. Pinalitan ni Jiang Haibei ang sample dahil ito ang patunay na ang plano niyang gawin akong mangmang ay nabigo. Pero, titigil na kaya talaga siya? Higit pa doon. Kung ano ang nakatago sa loob ng vault, hindi pa rin natin alam. Isipin mo, ano ba ang totoong layunin? Ni Jiang Haibei? Siyempre, dahil ito sa pera. Pero, ang ating plano naman loko sa insurance gamit ang lason, ay kailangang ihinto na. Sa tingin ko ay may pagkakataon pa tayo. Ang mga insurance policy sa Vault ay nailipat mo na lahat. At ang ebidensya ng ating paglalason, hindi niya rin nahanap, basta humanap tayo ng taong tatapos sa kanya. Ang perang ito ay mapapasa atin pa rin. Hindi maaari. Masyadong delikado ang ganyan. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong bagong plano. Nararamdaman ko na si Jiang Haibei ay siguradong gagalaw laban sa kumpanya. Ang mga ari-arian ng kumpanya, unti-unti, ay ililipat ko lahat sa pangalan ko. Ang kikitain natin sa pagpapabagsak sa kumpanya, kahit hindi ganoon kalaki, pero sapat na ito para mag-enjoy tayo sa buhay. At isa pa, hindi na natin kailangang kabahan araw-araw o harapin ang panganib ng pananakit sa iba. Pero, bakit hindi mo ito ginawa ng mas maaga? Nasa kamay mo pa rin naman ang kumpanya, di ba? Lagi siyang may pag-aalinlangan sa akin. Kung ganoon, ang dahilan pala kaya mahigpit ang pagbabantay mo sa account ng kumpanya ay para mabantayan siya? Hindi ko iyan naisip. Ginawa ko lang iyon para sa seguridad. Ilang taon na ang nakalipas, gumawa na ako ng maayos na depensa. Kung gusto ni Jiang Haibei na umiwas sa mga bantay, ano ang gagawin niya? Para makaiwas sa bantay. Unang hakbang, magpasok ng mga proyekto gamit ang mga pekeng dahilan. Ikalawa,
Patagalin ang proseso at dahan-dahang bawasan ang pondo, parang mga langgam na unti-unting naglilipat. At sa loob ng ilang buwan, mauubos na nila ang lahat sa kumpanya. Anong balak mong gawin para labanan niyan? Gagamitin ko ang sarili niyang plano para maipakulong siya. Gagamitin ang plano niya? Sa tingin mo ba ay basta na lang siyang magpapakontrol sa iyo? Para magtagumpay ang planong ito, kailangang mapaniwala ko siya sa akin. Pero, hindi ba't matagal na niya tayong pinaghihinalaan? May ebidensya ba siya? Walang kakaiba sa safe at ang pagsusuri sa gamot ay walang nakitang problema. Ang pagkakahilo niya noon ay dahil lang talaga sa sakit niya. Ngayong magaling na siya, hindi ba dapat magsaya tayo? Ikaw talaga ang pinakamagaling, kuya. Simula ngayon, ikaw ayusin mo ang pagganap mo bilang katulong. At ako naman, kailangang magpanggap bilang isang asawang nag-aalaga at nagmamahal. Pagkatapos ay kukunin ko ang tiwala niya at ang lahat ng yaman ng kumpanya, unti-unti, ay ililipat ko sa pangalan ko. Ay, anak. Anak ko, Oo ma, bakit ka nandito? bakit? Hindi na ba ako pwedeng pumunta sa bahay ng anak ko? Sige na po. Ang ibig ko lang sabihin, bakit hindi ka man lang nagsabi? Ano ka ba? Dalian mo, tulungan mo akong dalhin ang mga gamit ko. Tia, ako na po ang kukuha niyan. Ikaw ba si Xiaoye? Opo, tia. Ang lusog mo at ang ganda. Di hamak na mas magaling ka kaysa sa lola at sakiting manugang na iyon. Layo ng lamang mo sa kanya. Ma, wag mong sabihin yan. Mabuti na po ang lagay ni Yong-en ngayon. Ano ngayon? Kahit ganoon ay puro turok at gamot pa rin ang inaasikaso niyan, hindi ba't ikaw lang din ang lugi? Para sa akin, dapat makinig ka sa nanay mo, makipaghiwalay ka na sa kanya, para mas malaki ang makuha mong ari-arian. Bakit? Bawal na bang sabihin ang totoo? Sa pagkuha natin sa yaman niya, dapat lang na maging matigas ang loob natin. Aba, nandito pala si Mama. Ikaw siguro si Yong-en, di ba? Opo, Aalis ka ba? lalabas po ako para makipagkita sa kaibigan. Kayo, ituloy niyo lang ang pag-uusap tungkol sa pagkuha ng yaman ko. Ipinatawag mo pa ako kahit gabi na. Hindi ka ba natatakot na mahuli tayo? Kasi naman sa lakas maghilip ng nanay mo, nagising tuloy ako. Dapat sana noong una pa lang ay nakuha ko na ang tiwala ni Kiao Yong-en. Dahil sa pagdating ng nanay mo, malamang ay masisira na ang mga plano natin. Kung hindi, baka mas mabuting sabihin na lang natin ang lahat sa kanya. Hindi pwede. Masyadong tapat ang ugali ng nanay ko. Kung sasali natin siya sa pagpapanggap, tiyak na mabibisto agad tayo. Mas mabuti pa na ganito ang gawin natin. Gamitin natin ang nanay ko para apihin si Kiao Yong-en. Tapos ako ang magpapanggap na kakampi niya. At ituloy ang plano natin. Ano ang kailangan kong gawin? Kailangan mo lang gamitin ang nanay ko para apihin hanggat maaari si Kiao Yong-en. Pagkatapos, bilang isang huwarang asawa, ako ang papasok para ayusin ang lahat. Sige, naintindihan ko. Sa gitna ng prosesong ito, maaari kang medyo mahirapan. Kaya mo ba? Oo. Tia, hindi na po uuwi si Sir para maghapunan ngayong gabi. Hindi na po natin siya kailangang hintayin. Sige, naintindihan ko. Mukhang napakalapit niyo ni Zhang Haibei sa isa't isa. Trabaho pa ba iyan ng isang katulong? Nako, nang bumuti lang ang pakiramdam ni Madam, tila sumasama na rin ang ugali niyo. Xiaoye, ganito ka ba talaga kabastos magsalita? Sinisermonan mo ako sa harap ni Tia, tingin mo ba ay magalang ka rin? Bakit? Nasa loob ako ng sarili kong bahay para pagalitan ng katulong ko. Kailangan ko pa bang i-consider ang nararamdaman ng ibang tao? Sinong ibang tao? Ibang tao ba si Xiaoye para sa iyo? Nasa harap ka ng nakatatanda, wala ka bang kahit kaunting respeto o modo? Ano ngayon? Gusto mo ba akong turuan ng leksyon? Anong masama kung disiplinahin kita? Umalis ka na dito ngayon din. Pasensya na, pero bahay ko ito. Ngayong kasal na kayo, bahay na ito ng anak ko. Pinapalayas kita kaya umalis ka na ngayon din. Ayaw mong umalis, ha? Sige, wala kang modong nilalangka na gawa mo pang lumaban? Tia, Huwag mo akong pigilan. Aray, Anong nangyayari? aray. Ang bewang ko. Ayos ka lang ba? Tia?
Sir, kasalanan ko po dahil hindi ko sila napigilan. Hindi naman po sinasadya ni Madam na itulak ang matanda. Zhang Haibei, nakita mo naman ang lahat, di ba? Tinaktan ako ng babaeng ito. Anong klaseng pagtatrabaho yan? Hindi mo man lang ba mahawakan ng maayos ang isang tao? Ay naku, mahal ko. Hindi naman ito ginawa ni Xiaoye nang sadyang nakakasama sa atin. Hindi ba ganoon, Xiaoye? Bakit mo sinaktan si Xiaoye? Malinaw namang siya itong puno ng kasamaan ng puso. Makipaghiwalay ka na sa kaniya agad. Mahal ko. Sabi ni Mama maghiwalay na raw tayo. Ano sa tingin mo? Hay naku. Mahal. Pinakamamahal kong asawa. Mula ngayon, huwag ka nang magsasabi ng ganyan kapag galit ka. Tungkol Ikaw naman kasi. kay Mama, mababa lang ang pinag-aralan niya. Sa mga panahong ito, alam kong nahihirapan ka na. Zhang Haibei, anong kalokohan ba itong ginagawa mo? Ma, tigil na po kayo, maaari ba? Maayos naman ang pagsasama namin ni Yong En. Hiling ko lang na sa susunod, ay huwag na po kayong makialam. Ikaw, Xiaoye, ikuhit mo ng tubig ang nanay ko para kumalma ang pakiramdam niya. Sa tingin ko ay hindi simpleng paghinga lang ang nararamdaman ni Tia. Mukhang nasaktan talaga siya sa ginawa ng Madam. aray ko. Aray, sobrang sakit ng bewang ko. Haibei, bilis. Bilisan mong dalhin ako sa ospital para matingnan. Ma, tigil na po kayo please. Xiaoye, pakisabi kay Mama na tumigil na po siya. Sige po, sir. Tia, os baka po kayo ay may masakit? Aray ko, tila mas lumala pa. Wala ka talagang utang na loob. Nung nakapag-asawa ka na ay wala ka nang pakialam sa iyong ina. Wala ka na talagang pakialam, di ba? Mahal? Kung sakali po, ihahatid ko muna ang mama ko sa ospital para mapatingnan. Wala ka talagang katulad, napakabuting anak ka talaga. Xiaoye, ilabas mo si nanay. Opo, sir. Mahal, huwag ka na sanang magalit. Pagkabalik ko galing ospital, ipapaliwanag ko ang lahat, ayos ba? Kumain ka na muna. Xiaoye, mauna na kayo ni nanay? Babalik lang ako saglit, para may kunin. Hindi ba sa ospital ang punta nyo? Parang may kakaiba sa kanya ngayon, kaya titingnan ko lang uli. Sige na, mauna na kayo. Hello? Hello? Nakapag-isip-isip na ako. Mali rin naman ako kanina, kaya pupuntahan ko na kayo. Bumaba ka na ba? Oo, pagkaalis nyo pa lang, ay hinabol ko na kayo agad. Sir? Andito na po si ma'am. Kaming tatlo ay magkakasama na. Bakit po hindi pa kayo bumabalik? Sige, parating na ako. Nay, tara na po. Aalalayan ko na kayo. Hello? Bumabalik na si Zhang Haibei. Bakit ba kailangan pang maospital ng nanay mo? Pinapunta pa niya si Kiao Yong En doon? Hindi mo ba alam? Sinasadya lang niya na bigyan ng problema si Kiao Yongen. Hindi ba mas okay ito ngayon? Nabigyan tayo ng oras na mapag-isa. Halo, asawa ko. Ayos lang ba si Mama sa ospital? Ah, masigla naman si Mama. Sinasabi nga niya na gusto niyang makipag-video call sa'yo. Sige, mamaya-maya. Uminom lang ako ng tubig, tatawagan kita agad. Lumabas ka na muna. Hindi tayo pwedeng mabuko ngayon.
Ang tagal na bago kita huling nakitang tumawa ng ganyan. Oh, siya nga pala, tungkol doon sa pabor na hiningi ko. Ano na ang balita? Tama nga ang hinala mo? Nagsimula na si Zhang Haibei na dahan-dahang ilabas ang pera ng kumpanya. Inaasahan ko na yan, pero ang ipinagtataka ko lang, paano niya nalusutan ang investigasyon ng kumpanya? Una, habang wala kang malay noon, nakuha niya ang iyong mga dokumento at marami siyang ginawa. Pangalawa naman, sa tuwing naglilipat siya ng pera, maingat niyang kinokontrol ang halaga, pati na rin ang dami ng beses nito, upang ang mga ito ay hindi tumama sa iyong sistemang pangseguridad. Magkano lahat ang perang nailipat niya? Mahigit 4 na milyong dolyar. Kung gusto niyang maging sakim, hayaan siyang magpakasawa. May paraan ako upang lahat ng kinuha niyang pera ay maibalik ng wala man lang bawas. Posible ba iyon? Zhang Haibei ay bumuo ng isang detalyadong plano para makuha ang ari-arian ng kumpanya. Paano mo siya mapapabalik nito? Ang kaniyang plano ay walang iba kundi gamitin ang kaniyang nanay na walang ingat at makaluma upang ayusin ang kaniyang imahe. Pagkatapos ay kunin ang tiwala ko para patuloy niyang pamunuan ang kumpanya. Totoo ang iyong sinasabi, pero ang mahalagang tanong ay, paano ka maghihiganti? Zhang Haibei ginamit ang kaniyang nanay. Kaya ko rin ang ganoon. Ma, Saan ka ba galing? Napakabagal mong bumili ng prutas. Kung may mangyaring masama sa akin, kaya mo bang panagutan iyon? naku ma, hindi naman po. Nakasalubong ko lang ang aking kaibigan sa daan at may pinag-usapan kaming tungkol sa mga negosyo. Anong negosyo iyan? At kailangang mag-usap ng ganito katagal. Malaki po kasi ang perang sangkot doon. Oh. Sagutin mo, bakit hindi mo sagutin? Ngayong kaharap mo ako, ayaw mo nang sagutin ang telepono mo? Hello po, Uncle Zheng. I-loudspeaker mo iyan. Yong En, bihirang pagkakataon ito. 20 milyong dolyar na pamumuhunan, talaga bang ayaw mo? Ibibigay ko na lang ito sa iba. Ganito po, Uncle Zheng. Kailangan ko po munang tanungin ang asawa ko. Naku naman. Uncle Zheng, maaari po ba? Magbibigay na lang po ako ng sagot sa inyo mamaya. Pupwede po ba? Ikaw talaga. Aalis na ako agad para sa trabaho sa ibang bansa. Kontakin mo na lang ang assistant ko. Sige po, Uncle Zheng. Naku, ano ba namang ginagawa mo? Sila na nga ang magbibigay sa atin ng pera, tapos nagpapakipot ka pa. Ano bang ipinagmamalaki mo? Ma, alam mo namang ang kumpanya ay hindi lang sa akin. Noong may sakit ako, si Haibei ang nag-alaga at tumingin doon. At sa ganoon kalaking halaga, hindi ba dapat lang na itanong ko muna kay Haibei? Oo nga pala. Mas maingat nga mag-isip ang ating Yong En. Puntahan mo na si Haibei para na rin matulungan ang Uncle Zheng mo. Ma, hindi naman po yata tama iyon. Kailangan ko po kayong alagaan. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Naku, ano bang mga pinagsasabi mo? Ang nanay mo aasikasuhin na ang paglabas sa ospital ngayon din. Huwag mo nang paghintayin ng matagal ang Uncle Zheng mo. Zhang Haibei, bilis, bilis, bilis. Anak, kilala mo si The Group, diba? Mag-i-invest siya sa kumpanya natin. Naiintindihan mo ba? Ma, halata namang panloloko lang yan. Hindi siya manloloko. Ang taong iyon ay sikat na Zheng Golin. Zhengolin? Si Zhengolin ng Yida Group? Oo naman po. Oo, dating kasamahan siya ng papa ko. Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, binigyan pa nga niya ako ng payo. Magandang balita iyan. Totoo. Napakahusay na balita nito. Pwede nating pag-isipan. Magiging maayos kaya ang investment na ito? Shh! Nakatulog na siya. Hinaan mo ang boses mo. Sa tingin ko, ang sinasabi ni Kiao Yong-en ay hindi ka panipaniwala. Ay nako, nasa balita na ito. Paano naman magiging mali iyan? Naglabas si Yida Group ng 10 bilyong dolyar dito sa siyudad natin para pumili ng mga kumpanya. Xiaoye, ganito na lang. Ilipat mo ang perang dati naming nilagay sa account mo, ibaling mo lahat sa kumpanya. Bakit? May problema ang account ng kumpanya, paano tayo makakakuha ng investment niyan? Huwag kang mag-alala, babalik din ang perang yan. Xiaoye, kailangang malawak ang iyong pananaw.
kailangang magsakripisyo para sa malaking tagumpay. Ma, kampante na ako dahil sa desisyon mo, makakahinga na ako ng maluwag. Ganito, umuwi ka sa probinsya bukas, ibenta mo ang bahay natin, pagkatapos manghiram ka sa lahat ng kamag-anak at kaibigan, ng kahit anong halaga, ilalagay natin ang lahat ng perang iyon sa kumpanya, para tumaas ang halaga nito. Sige, gagawin ko iyan bukas. Tia, Aalis ka ba? Sa Chengxi Cafe, tama ba? Sige, isend mo sa akin ang lokasyon. Sa suot niyang iyan, siguradong makikipagkita iyan sa ibang lalaki. Kung hindi lang dahil sa pera ng Zhengulin na iyon, pagbabayarin ko talaga siya. Tia, bakit hindi natin siya sundan? Para mahuli natin siya sa akto. Tama. Tayo na, bilisan mo. Tingnan natin. Hoy, nandito ka na pala. Anong gusto mong inumin? Ipinag-order na kita ng kape. Salamat. Uy, tingnan mo. Nakikipagkita nga siya sa ibang lalaki. Walang hiya. Hayop ka, Kiao Yong-en. Talagang nakuha mo pang mga liwa. Tia, huwag kang magmadali. Kapag pumunta ka agad doon, paano kung itanggi lang nila? Ganito? Kumuha muna tayo ng video bilang ebidensya. At pagkatapos, Sige. Sige. Nga pala, dala ko ang mga dokumento. Tingnan mo muna ito. Sige. Ito, tungkol ito sa lagay ng pera ng kumpanya natin. Tingnan mo. Hindi ba parang naghahalikan na sila? oo, para nga. Anong parang, iyon na nga. Bilis, i-record mo na agad. Kiao Yong-en, Ma, bakit kayo nandito? ikaw na babaeng walang dangal. Nagagawa mo pang talikuran ng asawa mo at makiapid. Tingnan mo. Talagang tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sandali lang po, Ma. Sinasabi niyo po bang nanlalaki ako? Oo. Palihim kayong nagkikita rito. Naghalikan pa kayo? At nakunan ko kayo ng litrato. Pinag-uusapan lang namin ang trabaho rito. May problema ba roon? Parating na rin si Haibei dito. Hinding-hindi ako maniniwala sa iyo. Matagal na ba kayong magkakilala? Yechen, isa ka lang katulong. Anong karapatan mong pakialaman ang personal kong buhay? Kayo ni Sir. Hindi na ito ang unang beses na naglihim kayo rito, di ba? Ikaw na babaeng walang hiya. Matagal na kayong may ugnayan at nagpapanggap ka pa sa harap ko. Ma, nagkakamali lang po talaga kayo. Walang mali rito. Parurusahan ko kayong dalawang masasama ang loob. Huwag na po, tama na. Siguradong may mabigat na dahilan ng madam, hindi ba? Dahilan. Malinaw na isa siyang malanding babae at isang walang hiyang taksil. Tumigil kayo. Walang hiya ka. Anak, ako na ang magtuturo ng leksyon sa babaeng ito para sa iyo. May ibang lalaki siyang kinakasama sa labas. Bakit mo ba ako pinipigilan? Tama siya. Nakita lang ni tita na may palihim na nakikipagkita si ma'am sa labas. Kaya sinundan namin siya. Ikaw? Bakit mo sinasaktan si Xiaoye? Kung hindi dahil sa kaniya, hindi natin malalaman na may kalokohan palang ginagawa si Kiao Yong-en. Alam ko, Alam mo, Ginoong Gu, pasensya na po. bakit ka humihingi ng tawad sa lalaking iyan? Ma, siya si Ginoong Gu, ang assistant ni Zheng Golin at shareholder din siya ng kumpanya. Nandito sila para pag-usapan ang tungkol sa investment natin. Ginoong Gu, ikinalulungkot ko po. Naging bastos ang pamilya ko sa inyo. Wala iyon. Tila ba, hindi nyo na kailangan ng investment. Huwag kang mag-alala, ibabalita ko ito ng maayos kay Director Zheng. Teka, Gugu Ginoong Gu, maghintay ka lang muna. Pagsasabihan ko ang mama ko na humingi ng tawad sa iyo. Ma, humingi ka na po ng tawad kay Ginoong Gu. Anong ginagawa mo? Huwag mong pagmalupitan ang iyong ina. Mahal, huwag kang makialam. Dahil lang ba nanay ko siya, hahayaan ko na lang siya sa mga maling ginagawa niya? Ako naghirap akong palakihin ka ng mag-isa tapos ganyan mo lang tatratuhin ang nanay mo? Ginoong Zhang, napakagulo at napaka-unreasonable ng nanay mo. Kapag hindi mo naayos ng maayos ang bagay na ito, talagang maapektuhan ang pagtingin ko sa'yo. Ma, humingi ka na ng tawad kay Ginoong Gu. Sige na po. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi kayo humingi ng tawad kay Ginoong Gu, huwag niyo akong sisisihin kung unahin ko ang tama kaysa sa inyo.
Naintindihan nyo? Habi, gusto lang din makita ni Ginoong Gu ang magiging desisyon natin. Ayos na iyon. Isang tao na, kahit ang sarili niyang nanay ay kaya niyang saktan. Paano pa kaya natin siya pagtitiwalaan? Pasensya na po, Ginoong Gu. Hindi dapat sinasaktan ng nanay, pero... Ang babaeng iyon, nanay mo rin ba siya? Ikaw, Anong ikaw? Kahit trabaho ng isang katulong, hindi mo magawa ng tama, muntik mo pang mapahamak ang pag-unlad ng kumpanya, alam mo ba? Xiaoye, humingi ka na ng tawad ngayon, mag-sorry ka na. sir, pasensya na po. Bakit sa akin ka humihingi ng tawad? Humingi ka ng tawad sa asawa ko? Ma'am, patawad po. Lakasan mo, wala akong naririnig. Ma'am. Patawad po. Sige na. Hayaon na nating lumipas ang nangyaring ito. Ginoong Gu, ipagpatuloy na natin ang pinag-uusapan natin kanina. Tama? Ituloy nyo na ang usapan tungkol sa sleeper. Alis na. Umalis na kayo. Hindi masama. Gumagaling na ang pag-arte mo. Kung ganoon, ay ihahanda ko na ang pondong ipapautang para sa puhunan. Huwag. Hayaan muna natin silang maghintay dahil ang magandang palabas ay magsisimula pa lang. Xiaoye, alam ni Tia na nagtiis ka ng sama ng loob ngayong araw at tanda iyon lahat ni Tia. Tia? Zhang Haibei, hindi ba parang masyado na kayong sobra? Ginagawa ko lang naman ito para sa kapakanan ng lahat, di ba? Tama na. Huwag ka nang umiyak. Magtrabaho ka na. Nagpakapagod ang asawa ko. Bilis, halika rito. Tingnan mo kung ano ang inihanda ko para sa iyo. Halika rito, asawa ko. Tingnan mo. Alam kong napagod ka. Mahal, happy third wedding anniversary sa atin. Espesyal na cake ito na ipinagawa ko para sa iyo sa pinakamamahal kong asawa. Salamat, mahal. Nga pala, may gusto sana akong ipakipag-usap sa iyo. Tungkol sa pamumuhunan ni Uncle Zheng, maaaring mabawasan ito. Ano? Pero, hindi ba humingi na ng tawad ang nanay ko at si Xiaoye sa kanya? Ayan, nakita mo naman, ang patakaran ng YIDA Board. Kung hindi kumpanyang kontrolado ng legal representative, ang limitasyon ng halaga ng pamumuhunan ay hindi lalampas sa 50%. Anong masasabi mo rito? Huwag kang mag-alala, mahal. Sa tingin ko naman ay hindi biro ang halaga ng 50%. Kung wala kang tutol, sasagot na ako kay Gu Zifeng. Mahal, ang labo mo dahil ikaw ang legal representative. Dapat mong isaalang-alang ang magiging kinabukasan ng kumpanya. Kailangan ng kumpanya ang pondong ito ngayon. Pero mahal, mula noong magkasakit ako, ikaw naman ang nagpapatakbo ng kumpanya. Pero magaling ka na ngayon, di ba? Ganito iyon, mahal. Napag-isipan ko nitong mga nakaraang araw, sa tingin ko bilang babae, ang pinakamahalaga ay kalusugan at kaligayahan. Ang mga gawaing pangnegosyo at pakikipagsapalaran ay ipauubaya ko na sa inyong mga lalaki. Talaga bang ganyan ang tingin mo? Tama ka, mahal. Sa tingin ko, mas magaling ka sa lahat ng bagay kaysa sa akin. Kahit na may 50% lang ng pondo para sa investment, sigurado akong kaya mong pangunahan ng kumpanya upang gumawa ng mas malaking kita. Mahal ko, hindi mo pwedeng gawin yan. Dahil ikaw ang legal representative, dapat mong pasanin ang responsibilidad sa halip na magpakasaya na lang sa mga nakaraang tagumpay. Kaya naman, simula bukas, dapat kang bumalik sa kumpanya at ibibigay ko sa iyo ang buong pamamahala sa lahat ng departamento. Paano naman ikaw? Sasamahan kita kasama ang lahat ng mga empleyado nang may buong sigla para tanggapin ang pagbabalik ng mahal na reyna. Ay naku, mahal. Dahil sinabi mo iyan, babalik na ako at maghahanda. Anak, totoo bang ibibigay mo ang kumpanya sa kanya? Nasa kamay na natin, bakit hinayaan mo pang mawala? Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal, mababalik din ito sa atin. Mahal, hindi ka pa natutulog? Hindi pa. Mahal. Alam mo, mahal, sa totoo lang ayaw ko talagang matuloy ang investment na ito dahil kung sakali, ikaw pa rin ang mamumuno sa kumpanya. Mahal ko, mag-asawa tayo? Hindi ba pareho lang naman kung sino ang mamumuno? Siya nga pala, nakausap mo na ba si Ginoong Gu? Oo, sinabi ko na sa kanya. Pero, Pero ano? ang sabi ni Uncle Zheng, pinaghahanda muna tayo.
At pagkalipas ng 2 linggo bago ipasa ang mga papeles. Wala naman kayang magbabago rito? Wala namang magbabago. Ang sabi niya lang, dahil bumalik na ako ng personal, maaari pang lakihan ang halaga ng investment. Kung ganoon, magkano ang gusto mong maging halaga ng kumpanya? 100 milyong dolyar? 100 100 milyon? milyon? Sobra naman yata yan. Malaki ang posibilidad nito. Kayang-kaya natin ito sa pamamagitan ng pag-utang para madagdagan ang cash flow ng kumpanya at para maabot ng ating assets ang target na halaga. Sa ganitong paraan, kapag nandiyan na ang pondo, magiging bilyonaryo na tayo. Utang na naman? Masyadong mataas ang panganib niyan. Pakiramdam ko kasi ay may masamang balak dito. Kung may masamang balak man o wala, malalaman natin bukas sa board meeting. Tuloy po kayo. Salamat sa suporta ninyong lahat. Ang pagbabalik ko ay para mapalaki ang halaga ng kumpanya. Hanggang 100 milyong dolyar. Para mapataas ang halaga natin, kailangang dagdagan ang mga ari-arian at cash flow ng kumpanya. Bilang mga shareholder ng kumpanyang ito, nagdesisyon akong simulan muna ito sa loob, sa pamamagitan ng karagdagang puhunan sa shares. Sang-ayon ba kayo? Magbibigay ako ng 3 milyong dolyar. 4 na milyong dolyar sa akin. President Kiao, sa ganitong kalaking pagkakataon, magkano naman po ang ilalabas ninyong sariling pera? Ganito po iyon. Noong panahon na may malubha akong sakit, ang asawa kong si Zhang Haibei ay halos naubos na ang lahat ng naipon ng aming pamilya, kaya medyo gipit ako sa pera ngayon. Pero para mapalago ang negosyong ito, nag-apply na ako ng 8 milyong dolyar na loan at inaasikaso na ito ng Finance Department. Maraming salamat po sa inyo. Ang totoo niyan, ang dapat ninyong pasalamatan ay ang asawa kong si Zhang Haibei. Noong may sakit ako, siya lang mag-isa ang nagpatakbo ng maayos sa kumpanya. Kaya naman, sa ngalan ng lahat ng mga kasamahan natin, nais ko lang sabihin ng tapat sa iyo na, salamat. Mabuti. President Kiao, hindi po na-approve ang loan ninyo. Ano? Sabi ng taga-suri, may record kayo ng malalang sakit at hindi pumasa sa risk assessment, kaya hindi po aaprubahan ang loan. Paano kung sa ibang kumpanya subukan? Sinubukan na namin sa 7 magkakaibang ahensya, ngunit lahat sila ay iyan din ang naging dahilan. Kung ganoon, mayroon pa bang ibang paraan? Mayroon pa naman po. Kailangan lang pong ang inyong asawa, o si President Zhang, ang gagamit ng pangalan para hiramin ang perang ito. Parang, hindi yata tama. Ako naman ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. At saka si President Zhang sa ngayon ay hindi na nakikialam sa operasyon ng kumpanya. President Kiao, mag-asawa naman kayo. Huwag ka nang masyadong mahiya sa kanya. Tama po, itinuturing ni President Zhang na pamilya ang kumpanya. Para sa ikabubuti ng pamilya, paniguradong gagawin niya ang tungkulin niya. Nakapagtapos si President Zhang sa sikat na paaralan. Kaya kung ang pangalan niya ang gagamitin sa paghiram ng perang ito, ang loan limit ay, sa orihinal na halaga, maaaring madagdagan ng halos 500,000 dolyar. Depende na lang kung papayag kayo. Siyempre, papayag ako. Higit 8 milyong dolyar na loan? Baliw ka na ba, Shanghai Bay? Kung hindi mo papalawakin ang pananaw mo, walang mangyayari sa negosyong ito. Anong pananaw ang pinagsasabi mo? Noong huli akong nakinig sa iyo, ipinabenta ko ang bahay sa probinsya, pero wala man lang akong nakitang kahit isang kusing. Wag muna kayong magmadali. Kapag ang 100 milyong dolyar ay dumating na sa kumpanya, tsaka ko ito susundin sa plano, lilinisin ko ang pera, at ayos na yon. Napakadaling sabihin. Akala mo ba ay wala iyong kapalit? Sa tingin mo ba ay basta-basta ko na lang? Ibabalik sa kanya ang kumpanya? Anong ikakatakot ko doon? Tama, wala namang dapat ikatakot. Ang 100 milyong dolyar na investment ay parang maliit na bagay lang para kay Zheng Golin, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Kapag pumasok na ang puhunan, ang ilang milyong loan ni Haibei, ay madali nating mababayaran agad. Grabe, ang talino talaga ng asawa ko. Makikinig ka ba sa nanay mo? O di kaya ay doon sa asawa mo? Kasi naman, paano mo makasisiguro na siguradong darating ang perang ipinangako para sa investment? Paano kung itong si Zheng Guolin ay hindi pala mabuting tao at magkaroon ng problema? Ikaw ba si Qiao Yong-en ang magbabayad ng pera? Maaring hindi ka maniwala sa akin, pero huwag kang magsasalita ng masama tungkol kay Uncle Zheng. Yumabang ka na ba dahil lang sa nakahanap ka ng investment? Nagawa mo na akong sigawan ng ganyan? Nay, ano ba? Anong ginagawa ko? Tinuturuan ko lang ng leksyon ng asawa mo. Tumigil na kayo. Ako,
Hindi ko siya tinulak ha. Tumawag kayo ng 911. Baka kung ano nang mangyari kay Kiao Yong-en? Nay, ngayon nyo lang naisip na matakot? Sinabihan ko na kayo kanina na magpakahinahon, bakit hindi kayo nakinig? Sino po ang pamilya ni Kiao Yong-en? Ako po. Doktor, ako po ang asawa niya. Ligtas na po sa panganib ang pasyente sa ngayon. Pero dahil sa pagdurugo sa loob ng ulo, ay kasalukuyan pa siyang nasa malalim na comatose. Salamat po. Buti naman at wala siyang anuman. Puyat ako buong gabi dahil sa kanya. Uuwi na muna si nanay. Sabihin na lang nating swerte siya. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Kapag hindi nakuha ang investment na iyan, hindi kita mapapatawad. Hello? Si Ginoong Zhang ba ito? Oo, Tungkol sa sitwasyon ni Kiao Yong-en, alam na namin ang nangyayari. huwag kang mag-alala. Aalagaan po namin siya. Pasensya na po, pero kumusta na ang tungkol sa investment? Ganito kasi iyon. Gusto ni Chairman Zheng na ipagpaliban muna ang meeting ng mga shareholders at ituloy na lang kapag gising na si Kiao Yong-en. Hindi mo naman siguro nalimutan ang orihinal nating plano, di ba? Huwag mong isiping hindi ko alam ang tumatakbo sa isip mo. Nakahiga siya ngayon sa loob. Wala tayong makukuha kahit isang sentimo mula sa investment. Lahat ng paghihirap na ginawa natin ay mawawalan lang ng saysay. Naintindihan mo ba? Ano naman kung hindi natin makuha ang pera? Kahit paano ay nasa iyo pa ang kumpanya, pero ako? Ano pa ang natitira sa akin? Nandito ako para sa iyo. Kiao Yong-en? Bilis mo talagang kumilos? Kahit wala ka ng malay, nagawa mo pa ring saktan ako. Pero kahit gaano ka pa kagaling, anong mapapala mo? Di ba nakahiga ka pa rin dito at sunod-sunuran sa akin? Gagastusin ko ang lahat ng pera mo, aagawin ang lalaki mo, at titira sa bahay mo. Doktor! Doktor! Ano na po ang balita, doktor? Magigising ba siya? Kusa lang pong gumalaw ang mga parte ng kanyang katawan. Wala pa rin pong malay ang pasyente. Kung gusto niyo po siyang mabilis na gumaling, ipinapayo ko po ang pagpapagamot dito sa ospital. Huwag na po. Sa bahay na lang. Namin siya papagalingin. Umayos ka nga. Puro na lang investment ang iniisip mo. Bakit hindi mo ako bigyan ng atensyon? Paano ko namang hindi maiisip? Yon? $100 milyong yon. Nalimutan mo na ba ang bagay na iyon? Anong nangyari? Hindi ba't pinasunog ko na sa'yo yan? Hindi ko ginawa iyon. Ibinalik ko lang ito sa dati. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kuya, pag-isipan mo itong mabuti. Dahil dito, hindi mo na kailangang makipagdiborsyo, hindi mo rin kailangang magbayad ng utang, at hindi mo na rin kailangang isapalaran ang mga ari-arian ng kumpanya. Kaso, ngayon, at nasa critical na kondisyon si Kiao Yong-en, gagamit lang tayo ng isang unan para tapusin siya. Hindi maaari. Masyadong malaki ang panganib nito. Lalo na't ang $100 milyong na pondo ay malapit na ring pumasok. Pero ang kumpanya ay nasa kamay ni Kiao Yong-en, hindi mo mahahawakan ang pera na iyon. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Para maibalik niya ako sa dati kong pwesto. Pagdating ng oras, kapag nailipat na ang mga ari-arian, gagawin kita na isang bilyonaryong babae. Pero sobrang tagal ko na kasing naghihintay. Magtiyaga ka lang, malapit na iyon. Ma, pakibantayan muna siya ngayon. Sabihan niyo po ako agad kapag gising na siya. Ginagawa mo ba akong caregiver, anak? Si Ye Chen ang kasambahay natin. Siya ang pagtrabahuhin mo. Sasama sa akin si Xiao Ye ngayong araw. Kailangang asikasuhin ang tungkol sa investment. Sige na.
Huwag mo akong hayaang magsilbi rito ng matagal. Iisa lang kami ni Yong En bilang mag-asawa, kaya pareho lang naman kung sino ang pipirma sa kontratang ito, di ba? Pigilan mo siya. Nakatawa naman kayo. Ginoong Zhang, habang may kasama kang katulong na humaharap sa akin para sa investment, sinasabi mo pang maligaya ang pagsasama ninyong mag-asawa. Hindi ko alam. Yi Chen, bakit ka naririto ha? Ano? Kasi, Nandito ka ba para maningil ng sahod mo? Huwag kang mag-alala, hinding-hindi kami magkakautang ng sahod sa iyo. Sige na, bayaran mo muna ang bill na ito at isasama ko na lang ang bayad sa susunod na lipat ko sa iyo. Sige na. Aray, hindi ito maaari. Kailangan kong pumunta ng ospital. Masyado talagang matigas ang ulo ni Gu Zifeng. Pinipilit niyang dapat si Qiao Yong-en ang humarap bago siya maglabas ng puhunan. Kanino ka ba nagpapakita ng sama ng loob? sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang kahihiyang tinamo ko? Ayos lang sana kung sa bahay lang ako kinasusuklaman ng nanay mo. Pero maging sa labas, naging katulong pa ako na naniningil ng sweldo. Paano na ako nito sa susunod? Kaya pala, pagpapanggap lang pala lahat ng lambing mo noon. Ngayon, lumabas din ang tunay mong kulay. Zhang Haibei? Hindi ba't sabi mo, gustong-gusto mo ang ganitong pagkatao ko? Bakit galing ka sa labas? Dahil kasi masama ang tiyan ko kaya pumunta ako ng ospital. Qiao Yong-en? Patay na. Han, ano ba ang nangyari sa akin? Sa wakas, gising ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Ganito iyon, noong mga nakaraang araw, habang nakikipagtalo ka kay mama, dito, hindi mo sinasadyang nauntog ang ulo mo sa kanto ng lamesa, na naging sanhi ng pagdurugo sa loob ng ulo mo, at nakatulog ka ng ilang araw. Ganoon ba? Ang naaalala ko lang, pumunta ako sa library. Tapos bigla na lang nagdilim ang paningin ko, at wala na akong maalala. Siguro ay panaginip mo lang iyon noong tulog ka. Hindi dapat seryosohin iyon. Siguro nga ay ganoon. Gaano ako katagal na tulog? 4 na araw. 4 na araw? Ibig sabihin ba ay hindi ako nakadalo sa stockholders meeting? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ang inaprobahang utang ay nailabas na. Basta't doon sa panig ni Yida Group ay simulan muli ang proseso, siguradong darating na ang ating pondo. Sisimulan ang proseso? Ibig mong sabihin, ang investment mula sa Uncle Zheng ay natigil muna? Tama ka riyan. Pero tungkol sa mga ito, nag-aalala si Uncle Zheng sa iyo. Sinabi niya na hintayin gumaling ka muna bago ituloy muli ang proseso. Naintindihan ko na. Pero kailangan ko pa ring lumabas sandali. Kagigising mo pa lang. Asawa ko, bakit ka ba nagmamadali? Kailangan kong makita si Gu Zifeng. Ang usapin sa investment ay hindi na pwedeng maantala pa. Sigurado ka ba na ang nasa loob ng vault ay iisang dokumento lang? Sigurado ako, pero hindi ko pa masyadong nakikita ang nilalaman nito, nawalan na agad ako ng malay. Yong-en, hindi ko talaga maintindihan. Alam mong masasamang tao sila. Bakit mo pa kailangang makipagsapalaran? Pero kung hindi ako susugal, paano ko makukuha ang dokumento? Wala na ang dokumento. Masyado mong minamaliit ang pagiging walang hiya nila.
pero hindi naman ako nabigo ng tuluyan. Kahit paano ay alam ko na, hanggat hindi pa dumarating ang $100 milyong, hindi maglalakas loob si Zhang Haibei na gawan ako ng masama. At ang kailangan ko lang gawin ngayon ay magkunwaring nagtitiwala sa kanya, tapos unti-unti ko siyang lalagutan. Pero, nabuksan mo na ang vault, muntik mo nang makita ang dokumento. Sa sitwasyong ito, maniniwala pa ba si Zhang Haibei sa'yo? Mahalaga ba yon? Basta maibigay sa akin ni Qiao Yong-en ang $100 milyong, ang iba pa ay wala nang saysay. Kahit nasabihin mong ganyan, kinakabahan pa rin po si Mama. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, ay marami na akong ebidensya. Totoo ang investment ni Zheng Golin. Pagkapasok ng $100 milyong, matatapos na ang palabas. Mahal ko, maayos ba ang tulog mo kagabi? Habi, matagal na tayong magkasama, bakit ang lambing mo pa rin? Gusto ko lang namang malaman kung kumusta na ang lagay ng $100 milyong. Parang hindi maganda ang sitwasyon eh. Ano? May problema na naman ba? Joke lang, Habi. Maayos naman ang lahat. Ang ibig kong sabihin, ako ang hindi mabuti. Dahil binangungot ako kagabi. Ano ang napanaginipan mo? Napanaginipan ko na. May iba ka ng babae. At panaginip ko ring gusto mo akong pagbayarin. Paano naman mangyayari iyon? Kabaligtaran naman ang ibig sabihin ng mga panaginip. Asawa ko, madalas din akong managinip. Napanaginipan ko pa nga na ayaw mo na sa akin. Mahal, totoo bang hindi ka sumasama sa ibang babae? Siyempre hindi. Impossible yan. Araw-araw naman akong umuwi sa bahay, hindi ba? Kayong dalawa ni Mama ang saksi ko. Oo nga, Yong-en. Sa lagay niyang iyan, sino naman ang magkakagustong maging kabit niya? Ye Chen. Ano po iyon, ma'am? Hello? Brother Jiang, kaninang umaga, sa account ng kumpanya, ay may nailipat na $10 milyong. Pinayagan niyo po ba ito? Ituloy ang pag-track? Sabihan mo ako kapag may balita na. Asawa ko, ikaw ba ang naglipat ng perang ito? Mahal, ako ang representative ng kumpanya. Kailangan ko bang ilipat ang perang iyan? At kung ililipat ko man, saan ko naman ito dadalhin? Pero, napakalaking halaga nito, bigla na lang nawala ng walang dahilan. Pinagdududahan mo ba ako? Isipin mo, malapit na ang investment review. Naghihintay na ang lahat ng stockholders na kumita. Paano ko namang magagawang sirain ang sarili nating tagumpay sa kritikal na oras na ito? Pero tayong dalawa lang, ang nakakaalam ng account password ng kumpanya. May posibilidad kaya na ang password ay nanakaw ng ibang tao. Pinagdududahan niyo ako? Hanggat ang bagay na ito ay hindi pa malinaw ang investigasyon, lahat ay posibleng suspek. At isa pa, ikaw lang ang nag-iisang tagalabas sa pamilya namin. Zhang Haibei, maintindihan mo sana kung ano ang sinasabi mo ngayon. Maling akala lang ito. Ang lahat ng ito ay maling akala lang. Hi. Ito ang resibo ng bank transfer. Ngayong umaga ng alas 9:23, ang tumanggap sa account ay si Ye Chen. Ang halaga ay $10 milyong. Hindi ako yon. Hindi ako yon. Paano naman ako magiging ganoon kahangal para itago yan dito sa bahay? Si Qiao Yong-en yun? Sigurado akong frame up lang niya ito. Hindi mo akalaing mabibigo ka agad. Kaya dahil sa taranta, wala ka ng ibang nagawa kundi ito. Wala akong ginawa. Ye Chen, ilang taon ka na ba sa pamilya namin? Pinagkaitan ka ba namin? At nagawa mo pang gumawa ng ganito? Napakasama rin pala ng ugali mo. Para sa investment na ito, nagbenta kami ng bahay, nangutang sa mga kamag-anak, ang daming loan ng anak ko, pero ikaw, sa isang pindot lang ng daliri mo, napunta na sa iyo ang $10 milyong. Ako. Maniwala po kayo sa akin, wala talaga akong ginawa. Kung ayaw niyo pong maniwala, ibibigay ko ang cellphone ko sa inyo para ipasuri ang mga account ko. Suriin. Sige, suriin nyo na. Ano pa ang masasabi mo? Ano?
bitawan mo muna ako. Talagang hindi ako yon. Hindi ko alam kung bakit. Nakatanggap ng ganitong kalaking pera ang cellphone ko. Sa ebidensya lang ako naniniwala. Zhang Haibei, wag mo akong sisisihin kung ibubunyag ko ang lahat ng mga baho mo. Wag mo akong pilitin. Baka may lantad ko pa ang lahat ng pinaggagawa mo. Nabubuwang ka na ba? Oo, baliw na ako. Ilang taon na tayong magkasama. Alam mo naman kung gaano. Kita ka mahal, di ba? Yechen, ano ang sinabi mo? Ano ba talaga ang relasyon niyo ng asawa ko? Oo, tama ang iniisip mo. Matagal na kaming may ugnayan. Ang mga sinasabi niya, totoo ba ang lahat? Tuwing natutulog ka, pumupunta siya sa akin para makipagkita. Hindi mo alam, no? Asawa ko, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako? Paano ko naman siya magugustuhan? Zhang Haibei, tao ka pa ba? Niyayakap at hinahalikan mo ako noon? At sinabi mo pang bibigyan mo ako ng kaligayahan? Sinaktan mo na naman ako? Ye Chen, tandaan mo, ang bawat nangyayari sa iyo ay sarili mong kagagawan. Zhang Haibei, huwag kang magsisisi. Sandali lang. Ibaling mo pabalik ang perang inilipat mo. Ibalik mo lahat ng buo. Kung hindi ay tatawag ako sa 911. Ibig sabihin, sina Zhang Haibei at Ye Chen ay tuluyan ng nagkasira? Oo, 10 milyong dolyar kaya iyon. Grabe. Itong si Ye Chen na sinet up mo ay medyo nakakaawa rin. May kasabihan. At tama ang sinabi ni Zhang Haibei na ang paghantong niya sa ganito ay sarili niyang kagagawan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Huwag kang kumilos ng mag-isa, okay? Oo, mali ako nasaktan ka, pero wala lang talaga akong ibang mapagpilian. Zhang Haibei, nasisira na ba ang ulo mo? Talaga bang naniniwala ka na ang 10 milyong dolyar na iyon ay galing sa akin? Kung hindi sa iyo, kanino pa? Lilipad ba ng kusa ang pera? Malinaw na siningit lang iyon ni Kiao Yong-en para idiin ako. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Para saan pa? Para lang ba paglaruan ang bank account mo? Xiao Ye, alam kong nagmamadali ka, pero hindi dahil sa 10 milyong dolyar na nasa harap mo na, ay sasayangin mo ang kinabukasan na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar? Naiintindihan mo ba? Zhang Haibei, tatanungin kita ulit ng isa pang bagay. Sa akin ka ba maniniwala o kay Kiao Yong-en? Naniniwala ako sa magandang kinabukasan. Sige. Sa susunod na mangyayari, huwag mo akong sisisihin. Hello? Mayroon akong ebidensya na pinagtatangkaan kang saktan ni Zhang Haibei. Anong ibig mong sabihin? Pagdating sa mga walang hiyang lalaki, iisa lang ang layunin natin. Ano ang ebidensya mo? Hindi ba't matagal mo nang hinahanap ang candy sa loob ng vault? Isend mo sa akin ang lokasyon mo. Hello, nandito na ako. Huwag kang magmadali. Malapit na ako. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ang asawang lalaki ang tagapagligtas ng asawang babae. Hindi ba dapat lang nagawin iyon? Sinusundan mo ba ako? Huwag mo namang sabihin ng ganyan. Sa tingin ko kasi ang taong si Ye Chen ay matagal nang may kakaiba, kaya palagi kitang binabantayan sa malayo. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit ako gustong saktan ni Yechen? Ang katulad niyang babae ay talagang nawalan na ng katinuan. Akala niya ay makakaupo siya sa posisyon kapag napaalis ka. At isa pa, pera lang ang mahalaga sa mga ganyang tao. Zhang Haibei, tinatanong kita. Ano ba talaga ang relasyon niyo ni Yechen? Inaamin ko, sinubukan talaga akong akitin ni Ye Chen, pero tinanggihan ko siya. Pinapunta ko ang nanay ko para magdalawang isip siya sa gagawin niya. Pero, hindi ko akalain na ganito siya kasama. Kasalanan ko ang lahat. Kung nahuli lang ako ng dating, hindi ko alam kung anong masamang mangyayari. Asawa ko, patawad, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Honey, kahit anong mangyari, iniligtas mo pa rin ako. Magpatuloy na lang tayo sa buhay. Sige. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, huwag mo akong sisisihin. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko, okay?
Si Kiao Yong-en ngayon ay naghihinala na sa atin. Gumagawa na ako ng paraan para mawala ang hinala niya. Maliwanag ba? Anong kailangan kong gawin? Gawin mo lang ang ganito. Pangako asawa ko, hindi na mauulit ang ganitong pagkakamali. Paano naman si Ye Chen? Anong balak mong gawin sa kanya? Tumawag na ako ng mga pulis. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Sige, ganoon na nga. Honey, magsisimula na ang pagpupulong ng mga stockholder. Bago makuha ang pera para sa investment, dapat ay wala nang mangyayaring aberya. Tara na. Sa lahat ng naririto, sa ating meeting ngayong araw, mayroon akong i-aanunsyong malaking balita. Tinatawagan ko po si Ginoong Gu para magsalita. Mga kasamahan, bilang kinatawan ng Yida Group at bilang personal na representatibo ng chairman ng Zheng Golin, ngayon ay idinedeklara ko na ang 100 milyong dolyar na strategic investment ay pasado na sa pagsusuri kahapon. Para makamit ng kumpanya ang tagumpay na ito, ang taong pinakadapat pasalamatan ay ang asawa kong si Zhang Haibei. Gusto ko pong makita ninyong lahat kung paano sa mga nakalipas na araw ay tahimik siyang nagtatrabaho sa likod. May mga mahahalagang dokumento nang ipinadala sa inyong mga email. Pakitingnan na lang po. Ano? Ano ito? Ano ang mga ito? Anong nangyayari dito? Ano ito? Zhang Haibei? Wala ka bang ipapaliwanag? Ay. Siguradong gawa lang ito ng AI. Meron pa ako rito na ilang daang gigabyte ng video. Lahat ay mga ginagawa ni na Zhang Haibei at ng yaya na si Ye kapag silang dalawa lang. Kung hindi kayo keber, malaya kayong suriin ang mga ito at tignan nyo kung may bakas ba ng AI. Ano bang ibig mong sabihin? Niloko mo ako, no? Walang hiya ka! Hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo. Mga kasamahan, ang 100 milyong dolyar na investment ay matutuloy lang kung patatalsikin ang tuluyan ng taong ito. Itaas ang kamay ng mga sumasang-ayon. Sandali, Yong-en. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Alam ko naman na noon pa na. Lilinangin ka lang ni Ye Chen, kaya nagkunwari lang ako na nakikipag-ugnayan sa kanya. Lumayas ka. Simula ngayong araw, ipinagbabawal na ang pagtapak mo rito. Hindi. Yong-en, pakinggan mo ang paliwanag ko. Yong-en, please, makinig ka. Napagbintangan lang ako. Hay nako, Tito, ilang libong dolyar lang naman iyon, di ba? Akala nyo ba ay hindi ko kayo babayaran? Sabi nyo, 2 buwan nyo lang hihiramin. Bakit hindi po kayo marunong tumupad sa usapan? Wala akong pakialam. Kung hindi pa kayo magbabayad, sa korte na tayo magkita. Anong ginagawa nyo? Masyado kayong nagmamadali. Magkakaroon din ng maraming pera ang anak ko at balang araw, lahat kayo ay hindi na siya kayang abutin. Anak, narito ka na pala. Kumusta ang tungkol sa loan? Naniningil na ng utang ang mga kamag-anak natin. Malapit na siguro. Mayroong package dito para sa iyo. Xiao Yong-en, talagang makikipaghiwalay ka sa akin? Kapag naghiwalay kayo, paano na ang 100 milyong dolyar na iyon? Wala na lahat. Wala na? Anak, marami pa tayong mga utang sa loan. Paano natin babayaran ang lahat ng iyon? Gumawa ka naman ng paraan. Xiao Yong-en, dahil pinili mong tapusin na ang lahat ng ito, wag mo na akong sisihin. Sige, saan ba tayo kakain mamaya? Sige, magkita na lang tayo. Ye Chen, Hindi mo inaasahan ito? Ako pala ito. anong gagawin mo? Hulaan mo kung anong gagawin ko. Pirmahan mo na ito para hindi kita parusahan. Pipirma ka ba o hindi? Paano kung ayaw kong pumirma? Ayaw mo? Ang magandang mukha mo ay baka malagay sa panganib. Pipirma na ako. Pipirma na ako.
Anong balita? Tingnan mo ito. Nasaan siya? Ha? Nasa atin na ang kumpanya ngayon, pati na rin ang 50 milyong dolyar na insurance policy. Ang daming taon nating pagsisikap, siguradong hindi ito nasayang. Ang gusto ko lang malaman, kailan tayo formal na magsasama? Malapit na. Sobrang lapit na. Gaano kabilis ang sobrang lapit na yan? Naghintay na ako sa iyo ng napakatagal. Mahirap bang magbigay kahit isang pangako man lang? Naku, napakamahilig mo talaga sa pag-ibig. Ngayong panahong ito, marami pa akong dapat asikasuhin. Una, kailangang asikasuhin ang mga naiwan niya, tapos ay kukunin ko na ang kumpanya. Kapag nakasiguro na tayong pumasok na ang 100 milyong dolyar, saka natin kukunin ang pera mula sa insurance. At sa huli, saka na tayo makakaalis at magsasama. Nawawala pa rin si Yong En sa loob ng 72 oras. Sinubukan na natin ang lahat ng paraan ng paghahanap, pero wala pa rin tayong makitang anuman. Mga Ginoo at binibini, bagaman malupit pakinggan, pero ayon sa batas, ako pa rin ang asawa ni Kiao Yong-en. Kahit na may kaunti siyang maling akala sa akin, hindi nito mapipigilan ang pagkuha ko sa kumpanya para sa kanya. Mayroon ka bang pirmadong autorisasyon galing kay President Kiao? Gu Zifeng, gusto niyo po bang suriin ang sulat kamay? Talagang sulat kamay nga ito ni Yong En, pero nagdududa pa rin ako. Plano mo ang lahat ng nangyari sa kanya. Ginoong Gu, kailangan natin ng mga ebidensya. Kung wala kang maipakita, gagamitin ko na ang kapangyarihan ko bilang chairman. Lahat kayo. Ngayon, sa ngalan ko bilang chairman, ay tinatanggal ko si Gu Zifeng sa kumpanyang ito. Sa inyong lahat na naririto, mayroon ba sa inyong gustong kumontra? Sa inyong lahat na naririto, mayroon bang hindi sang-ayon? Hindi ako sang-ayon. Pwede ba? Asawa ko, nandiyan ka na pala. Masyado akong nag-alala sa iyo. Asawa ko. Sa makita mo na buhay pa ako. Nagulat ka ba? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Nag-alala talaga ako sa iyo, hindi ba? Mga Ginoo at Ginoo, ngayong araw ay ibubunyag ko na ang tunay na kulay ni Zhang Haibei. Ilang taon na ang nakakalipas, nagkasabwat sila ni Ye Chen para tapusin ako. Una, nilaso nila ang soup na ibinigay sa akin. Pagkatapos noon, habang wala akong malay, nilinlang niya ako para pumirma sa isang insurance policy na nagkakahalaga ng malaking dolyar. Ganun pala talagang tao itong si Zhang Haibei. Zhang Haibei, ikaw ba ay susuko na ng kusa o kailangan ako pa ang tumawag sa 911? Sa lahat ng sinabi nyo, mayroon ba kayong ebidensya? Heto ang ulat tungkol sa lason sa soup. At ang insurance policy na nilinlang niyo akong pirmahan. At mayroon pang daan-daang G na mga video na kung saan nakarecord ang lahat ng sabuatan niyo para saktan ako. Mahal ko, may epekto talaga ang mga gamot. At dahil isa kang businesswoman, pinilhan ng kita ng insurance para sa buhay. Dahil ito ay pananagutan ko sa kumpanya. Hindi ba? Tungkol naman sa pambabae, nagagawa ko lang naman ang pagkakamali na nagagawa rin ng ibang lalaki. Ang mga tinatawag mong ebidensya, kahit iharap mo pa iyan sa mga pulis, ay walang silbi sa akin. Dahil sa huli, palalabasin pa rin nila ako. Kaya nga asawa ko, naghanda rin ako ng testigo. Pumasok ka na. Ye Chen, ibebenta mo ba talaga ako, ha? Zhang Haibei, ikaw ang naunang mag-traitor sa akin. Puro lang kasinungalingan ang mga pinapakita mo sa akin. Natauhan na ako ngayon. Kusang loob akong susuko. At sasabihin ko ng buo ang lahat ng kasalanan ginawa nating dalawa. Ate Kiao, ang salitang sorry ay utang ko sa'yo. Zhang Haibei, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Anak ko, Ma, bakit po kayo nandito? Ma, ano po ang ginagawa nyo? bumaba ka. Hindi mo ba nakikitang humihingi ako ng tawad kay Yong En? May mapapala ka ba rito? Oo naman. Medyo naging sakim lang ako sa pera at medyo mainitin ang ulo. Pero ang pananakit ng anak ko sa iba, wala talagang alam ang nanay mo tungkol diyan. Tingnan mo na lang ang nanay mo sa pagluhod ko sa harap mo. Sabihan mo ang mga pulis na huwag na kaming hulihin. Yong En, Wala sa kamay ko ang desisyong ito. Dapat mong tanungin ang anak mo.
at tingnan kung ano ang sasabihin niya sa pulisya. Walang hiya kang anak. Ang laki ng utang natin, paano natin babayaran yan? Wala na, sira na ang pamilya natin. Tapos na tayo, ma. Huwag ka na Huwag magulo. ka na magulo. Dahil sa iyo na isang masamang babae, sinira mo ako, nilinlang mo ako. Ah, Anak, Lumabas na ang hatol sa diborsyo. Sina Zhang Haibei at Yi Chen ay sangkot sa maraming krimen at hindi magtatagal ay lalabas na ang sentensya. Ang mga proyekto ng kumpanya ay maayos din ang pag-unlad. Sa pagtatapos ng taong ito, maaari na tayong maging isang ganap na listed company. Zifeng, sa loob ng panahong ito, gusto talaga kitang pasalamatan ng lubos. Kailangan ba talagang maging seryoso? Yung N, ang nararamdaman ko para sa iyo. Paano mo hindi naramdaman?